Amen po. Muli po, magandang gabi po sa bawat isa na naka-tune in ngayon at patuloy po in-invite po namin ang bawat isa na mag-host ng watch party at patuloy po nating i-share ang ating Facebook Live. Amen po ba? So, napakabilis po ng araw. Amen po ba? Ako na naman ang inyong lingkod ngayong gabing ito at alam ko hindi ako ang makikita ninyo at alam ko ang salita ng ating Panginoon ang siyang ating makikita. Amen po ba? So sa gabing ito po, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy. Ang pag-uusapan po natin ngayon, ang magiging topic natin is Son of God or pagiging anak ng Diyos. Amen. So, ito po laging dinidiscuss sa kaparaan ng nakaka-bless at nakakatuwa, nakaka-proud. Pero ngayon po, titignan naman po natin sa kabilang side ang topic na to. Amen po ba? So, sige po, makipagbukas po kayo sa akin sa Filipos 2, sa talatang 12 hanggang 16. Yan po. Hindi ko lamang po yung aking note. Filipos 2, sa talatang 12 hanggang 16, ang sabi po niya dito, kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunuring ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng bagay nang walang pagtutol at pagtatalo upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos. Ayan po, ang sabi po niya, upang tayo maging ulirang anak ng Diyos. Matuwid at walang kapintasan sa gitna ng mga taong mapandinlang at mga masasama. Sa gayon magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng bituing nagniningning sa kalangitan. Habang ibinabalita ninyo sa kanila ang mensahe na nagbibigay buhay. Sa gayon, sa araw ng pagdating ni Kristo ay maipapagmalaki kayong hindi nawala ng kabuluhan ang aking mga pagpapagal sa inyo. Ayan, sige po. Ito po, binigyan ko siya ng pamagat na maging ulirang anak. Ayan. So, kung titignan po natin ang message kapag Son of God, napaka-proud, di po ba? Para pong napakasarap isipin na anak ako ng Diyos. King of Kings and the Lord of Lords. Anak ako ng Diyos. Napakasarap isipin na ang iyong ama, siya yung may likha ng lahat. Amen po ba? So kung titignan po natin, sa literal na lamang, kung papipilian po kaya tayo ng isang magulang or isang tatay, sino kaya yung pipiliin natin? Siguro pwede po nating piliin siyempre yung tatay ko pa rin ngayon. Pero magpakatotoo po tayo, minsan nangangarap din tayo na mayamang tatay, amen po ba? Yung parang gusto natin, yung tatay natin yung pinakamayaman. Bakit po kaya ganun ang tao, no? Bakit po kaya ganun ang mindset ng isang tao kapag gusto niya ang kanyang tatay is mayaman? Ano po kaya yung nasa mindset ng isang tao kapag ganun? Siguro po pwede nating isipin, sarap kasi ang buhay ng mayaman di po ba? Pwede nating isipin na kahit nakarelax lang ako sa bahay, okay na ako kasi mayaman naman ang tatay ko. At ang pinakamasarap po siguro doon na pagkamayaman ng ating tatay is yung kahit hindi ako magtrabaho. Kasi mayaman ang aking tatay. At marami siyang ibibigay na pera sa akin. At mabubuhay ako. At ang buhay na yon magiging masaya. Parang kagad nasa isip natin yon kapag kamayaman ng tatay, gusto natin maging mayaman ang ating tatay. Kasi ang mindset natin, ganon, di po ba? Parang ayaw nating magtrabaho. Ayaw nating mag-work.
Kasi nga po, ang buhay, gusto natin puro lamang saya. Amen po ba? Mula po nang tinanggap natin si Jesus Christ bilang Diyos ng ating buhay, tagapagligtas ng ating buhay, tayo naging anak na ng Diyos. Amen po ba? Napakasarap isipin na anak ako ng Diyos. Napakasarap isipin, King of Kings and the Lord of Lords, siya ang aking Ama. I'm proud to be son of God. Amen po ba? Proud na proud ako. At maraming mga mananampalataya ngayon na pinagmamalaki nila na ako'y isang Kristiyano. Kasi napakasarap ng maging anak ng isang Kristiyano. Pero alam po ba ninyo, nagkakatalo dito, anak ka ng Diyos. What are you doing? Ano yung ginagawa mo bilang anak ng Diyos? Sa gabi pong ito, gusto pong i-propose sa inyo, nawa makita natin sa gabing ito, ako'y anak ng Diyos. Ano kaya yung ginagawa ko? At ano kaya ang dapat kong gawin bilang anak ng Diyos? Sa ngayon, bilang Kristiyano, bilang tinanggap natin ang ating Panginoong Yesus, ano kaya ang nagiging reaction mo sa pagiging anak mo, anak ka ng Diyos? Are we truly sa gawa natin, sa kilos natin, talaga bang anak tayo ng Diyos? Napakasarap maging anak ng Diyos, pero maraming mga tao na kapag katrabaho na, parang nagsishake-shake na yung kanilang pagiging mananampalataya o pagiging lingkod ng Diyos. Amen po ba? Literally na lamang po, gaano ka ba klaseng anak? Ayan. Sa ating mga magulang, literally, ano ka bang klaseng anak? Tayo ba yung anak na mabuting anak, masunuring anak, gumagawa lahat ng gusto ng kanyang mga magulang? Isipin po natin, ano ka bang klaseng anak? Or pwede ko pong itanong sa inyo, bilang anak ng iyong magulang, nagiging masaya ba siya? Naipagmamalaki ka ba niya bilang anak? Alam po ba ninyo malinaw ang salita ng ating Panginoon? Kung ang ating mga nakikita, hindi natin silang kayang respetuin, what if pa kung yung hindi natin nakikita? Amen po ba? Kung hindi natin kayang gumawa sa mga nakikita natin bilang magulang, what if pa, paano pa tayo gagawa bilang anak nung nasa langit, yung amang nasa langit? Pag-uusapan po natin ngayon, bilang anak, ano ba yung ginagawa natin? Itong message na to, itong message na Son of God, lagi nating nakikita, mahal tayo ng Diyos, anak tayo ng Diyos, linigtas tayo ng Diyos. At napakasaya, napakagandang pakinggan. Amen po ba? Pero minsan kapag pinag-usapan na, anong ginagawa mo bilang anak? Minsan nakakalungkot po. Parang nagiging mahirap ang magiging anak. Alam po ba ninyo ang totoo nito? Ang isang anak ng isang mayaman, kung titignan po natin, hindi po pala ganun kadali yun. Akala natin, easy life lang ang maging mayaman. Ang isang maging anak ng isang mayaman. Hindi po pala ganun. Actually, example na lamang po, no? Sa mga artista na lamang. Kung makikita po natin ang mga artista, meron silang mga anak na artista. Nagbibuild sila ng pangalan. Alam po ba ninyo, kapag nakita nila ang kanilang anak, ay, ganyan naman, parang hindi niya nakuha yung talent ng kanyang tatay. Di po ba? Tapos, ay, bakit ganyan? Hindi niya nakuha yung kagwapuan ng kanyang tatay. Nagkakaroon ng pressure. Pero kung titingnan mo, sikat ang yung tatay, parang pwede kang maging proud na maging anak ng isang artista, di po ba? Pero nagkakaroon ng pressure. Kasi nga po, ang totoo noon, mayroong pressure talaga kapag isa kang anak ng isang sikat, ng isang mayaman. Alam po ba ninyo, actually, kapag anak ka ng mayaman,
Maraming mga pinikula or mga buhay na talagang napipressure sila kasi ang kanilang mga magulang, matatalinong mga magulang, abogado, mga doktor, at nung ang kanilang mga anak, nung binibuild na nila ang kanilang mga anak, alam po ba ninyo, gusto nila maging katulad nila ang kanilang anak. Talagang napipiyarsa sila na maging doktor, maging abogado, dahil yun ang gusto ng kanilang mga magulang. At alam po ba ninyo, maraming nagpipild na mga kabataan na mga anak, kasi nga po hindi nila kaya yung pressure ng kanilang mga magulang, ng binibigay nila ng kanilang mga magulang. Nakikita niyo po ba na kapag mayaman ng iyong magulang, hindi po pala ganun kadali. Mayroong pressure at mayroong kang kailangang gawin. Amen po ba? So sa gabi pong ito, ang pinag-uusapan po natin, we are the Son of God. Anak tayo ng Diyos. Hindi po easy life ang pagiging anak ng Diyos. Kailangan mayroon pong gawin ang bawat isa sa atin. Amen po ba? Hindi po pwedeng anak tayo ng Diyos, King of Kings and the Lord of Lords, ang may likha ng lahat ng yan, wala ka nang gagawin para i-enjoy mo lang ang life na to. Mayroon pong iniwan na gagawin ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Bilang anak, mayroong iniwan para sa bawat isa sa atin na kailangan nating gawin. Na kailangan pagbalik niya, nakita niya na gumagawa ang bawat isa sa atin. Amen po ba? Yun ang sabi niya. Yun ang sabi niya sa bawat isa sa atin. Hindi niya sinabi na iniwan tayo dito tapos relax na lang tayo. Kailangan mayroon tayong gawin dito sa lupang to, no? Sabi nga ni Doc nung nag-message siya dito, no? Ito na lamang ang pwede nating gawin dito, ang sabi niya. Ito lang, magpuri sa Diyos, sa langit, magagawa natin yon. Pero yung mag-win, dito lamang po natin magagawa yun. Kasi sa langit, hindi na natin magagawa yun, ang sabi nga niya, no? Mayroong iniwan na gawain ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. So sa gabing ito, gusto ko pong sabihin sa inyo, ano bang klase tayong anak? At ano ba yung dapat nating gawin bilang anak ng ating Panginoong Yesus? Amen po ba? So unang puntos ko po is yung pagsumikapan mong maging ganap. Ang iyong pagkaligtas ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Dito po sa Filipos 2:12b. Ang sabi po niya dito, pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. So sa bawat isa po sa atin pala, nung maging anak tayo ng ating Panginoon, nung tinanggap natin ang ating Panginoon bilang Diyos, hindi po pala instant na ganun na lamang yun. Na mananatili na lang tayong ligtas na ako, kaya okay na ako. Kailangan po pala sa bawat isa sa atin, ang ating pagkaligtas, pagsumikapan pa natin. Alam po ba ninyo sa bawat isa sa atin, ang totoo nito, ang pagiging anak mo, pwede pang maagaw ng kaaway yan. At 100% po, sinasabi ko po sa bawat isa sa atin, ang pinaka-mindset ng ating kaaway is makuha yung pagiging anak mo. Mawala ang pagka-connection mo sa ating Panginoon. Gagawin niya lahat ang kanyang magagawa para lamang mawala ang pagiging anak mo. Kaya sa bawat isa po sa atin, kailangan talagang magtrabaho tayo para hindi makuha ang ating pagiging anak. Pagsumikapan natin, gawin natin ang lahat, pagtrabahuan natin para lamang makapunta tayo doon sa buhay na walang hanggan na ibinibigay ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Alam po ba ninyo, ang totoo nito, ang sabi nga ng salita ng ating Panginoon, ang kaaway, pumunta siya dito para sumira, pumatay, magnakaw. Alam po ba ninyo ang kaaway, pagkagising mo pa lamang, bago ka matulog, nandyan po siya. Habang nagtatrabaho ka, kumikilos siya. Ganon siya kasigasig na gumawa. Tayo po, bilang anak, gano'n po ba tayo nagtatrabaho bilang anak para maingatan natin ng buong pag-iingat at pagmamahal ang ating pagkaligtas, ang ating pagiging anak. Ano ba yung mga ginagawa natin bilang mga anak ng ating Panginoon? Ligtas na ako, okay na ako nito. Kasi
Tinanggap ko naman si Jesus Christ eh. Kaya nga po dito sa church natin, laging mukhang bibig, no? Basa ka ng Bible. Mag-pray ka. Di niyo po ba napapansin, yung magbasa ng Bible, parang, kung isipin mo, napakadali, di po ba? Napakadali. Pero, bakit nagiging mahirap yung pagbabasa ng Bible? Nagiging mahirap. Kasi nga po, si Satan, ang mindset niya, huwag kang makapagbasa ng Bible. Kasi nga po, ito yung magiging lakas mo at pag-iingat mo para ang iyong kaligtasan ay tunay na maging ganap. Amen po ba? Pipigilan at pipigilan ka ng kaaway. Alam po ba ninyo, ang mga tatay doon talagang nag-share sila? Nang sabi nga nila, parang pinipigilan talaga ako ng kaaway. Ang sabi po, alam po ba ninyo, yung tatay ko nga, no, na-share nga nung Sunday rin ni Pastor, talagang mag-charge na lamang daw po, biglang flat yung kanyang motor, yung gulong, yung sa likod. Tapos, inaayos niya. Nangasugat-sugat pa po siya. Kung ako siguro, kung ano lang ako, hindi na siguro akong mag-charge. May pumipigil po eh. May pumipigil po sa kanila. Alam po ba ninyo, ang totoo nito, nagtatrabaho kami nila, Pastor, nagdi-disciple kami doon sa Saudi. Pero alam po ba ninyo, gumagawa talaga ang kaaway. Tapos, sabi nga, binomba ng tatay ko, no? Tapos 3 araw, ilang araw, hindi man na-flat. Biruin niyo po yun. Tapos si Kong Day po, alam po ba ninyo, nung magsi-cell group na lamang siya, bigla flat ang kanyang bike. Anong mga ginagawa ng kaaway, no? Actually, na-message po ni Pastor yun sa cell group, no? Kaya siguro talagang nagiging matibay din po ang mga tatay doon, no? Na-share niya na gumagawa tayo sa Saudi, ang sabi niya, pero titiyakin ko sa inyo, ang kaaway, gagawa at gagawa siya. Pipigilan at pipigilan niya ang ating ginagawa. Ganun po ang kaaway. Alam po ba ninyo ang mga mananampalatayang ito, ang mga tatay na to, alam po ba ninyo? Nagsisimula pa lamang sila pero talagang igutan po ning kalapat. Kaya po palagi kaming manyad prayer na King Saudi na talagang maging matagumpay po itang gagawan tamo kasi ka rin. Gagawaya po yung ginuking Saudi, pero gagawaya rin po yung kalaban. Kaya katamo po na mananampalataya, kano ba natin talaga pinagtitibay ang ating paglilingkuran or ang ating pagiging anak sa ating Panginoon? Ang ating pagkaligtas, gaano ba natin talaga pinag-iingatan? Ano ba yung mga ginagawa natin para lamang tayo talagang maging matibay sa ating paglilingkod sa ating Panginoon? Bilang anak ng ating Panginoon, talaga bang tinetreasure natin na mayroong pag-ibig? Talagang inaano natin ang ating Panginoon? Talaga bang minamahal natin ang ating Panginoon? Bilang magulang, we are proud na anak ng ating Panginoon. Ang tanong po doon, proud ba ang Panginoon, ang ating amang nasa langit, na ikaw ay kanyang anak? Siyempre po, proud ang ating Panginoon. Amen. Sapagkat po ang bawat isa sa atin, alam ko, tunay na naglilingkod at nagmamahal sa ating Panginoon. Kaya po sa bawat isa sa ating pag-ingatan natin ang ating pagkalikha, ang ating pagkaligtas, sapagkat ang kaaway gagawa at gagawa po siya. Amen po ba? At ito pa po, as a family, naniniwala pa naman po siguro tayo, kung saan tayo isinilang, doon tayo talaga dinala ng ating Panginoon. Amen po ba? Nakakalungkot pong isipin, kung saan ka isinilang, parang gusto mong maging magulang, yung ibang magulang naman. Napakahirap pong isipin. Ako po, nalulungkot ako, no? Bakit maraming mga isinilang sa isang church na parang naghahanap sila ng ibang magulang? Mayroon po bang perfect na magulang? Kahit sa inyong mga magulang, mayroon po bang perfect? Mayroon po ba talaga silang
pwede nating talagang hindi sila nagkakamali at talagang yung gusto mo na ibibigay nila. Nung napalo ka po, nung bata ka, gusto mo nang maglayas di po ba? Gusto mo nang umalis, talagang nagtatampo-tampo ka, ayaw mo nga kausapin ng iyong magulang Pero hindi mo pa rin po siya ipinagpalit sa ibang magulang. Di po ba? Still, yung pagmamahal mo nandun pa rin. Ganun din po sa church, kailangan kapag kung saan ka isinilang, doon ka kailangan mag-grow. Ano man ang nakikita mo doon sa church na yon, sa iyong mga magulang, spiritually, kailangan mahalin mo sila. Huwag mo silang iwan. Sapagkat binigay sila sa iyo ng Panginoon. Malinaw po ang salita ng ating Panginoon. Sabi niya, kung saan ka itinanim, doon ka dapat magbunga. Marami pong mga nagtuturo ngayon. Mayroon po akong na-experience na isang nagtuturo na ang sabi po niya, ito po ay pastor, talagang ano siya. Sabi po niya, buruin mo naman, kapag ka daw hindi ka nag-grow sa isang church, umanap ka ng ibang church kung saan ka nag-grow, sabi niya. Kung saan ka mag-grow, umanap ka ng church, sabi po niya. Preacher po to, no? Talagang pastor po to. Alam po ba ninyo, napakalinaw ng salita ng ating Panginoon, kung saan ka daw itinanim, doon ka mag-grow. Doon ka mamunga. Ang ibig sabihin, ang problema nasa iyo kapag ka hindi ka nag-grow. Walang problema sa church, walang problema sa pastor. Buong puso na pag-iingat. Hindi kung anong maisip natin, gawin na natin. Talagang pag-ingatan po natin ang ating pagkalika, ang ating pagkasilang. Amen po ba? Mahalin natin, anuman ang mga nakikita natin sa ating church. Amen po ba? Nakakalungkot pong isipin. Pagpapalit mo ang iyong magulang. Literally, pagpapalit mo ang iyong magulang. Hirap isipin po noon. Amen po ba? Kaya ako rin po, spiritually speaking po, napakahirap isipin na ang aking pamilya ay pagpapalit ko. Para pong ang mindset ko, parang hindi ko nakikita ang aking sarili na wala sa iglesyang ito. Maraming mga pagsubok, maraming mga temptation, mayroon kang mga makikitang parang ayaw mo na, pero pamilya mo yan Di po ba? Kailangan buong pagmamahal at buong pag-iingat ang aking gagawin para lamang manatili ako doon sa pamilyang iyon. Amen po ba? So sa mga nakakapanood po, bago po tayo magpalit or anong po man, hindi ko po inaano. Pero ito po yung message ng ating Panginoon. Sinasabi niya sa bawat isa sa atin, ang ating pagkalikha, ang ating pagkaligtas, ang ating pagiging anak, kailangan pag-ingatan natin ng buong ganap, ng buong pagsisikap, amen, ng buong pagmamahal. Amen po ba? So sa bawat isa po sa atin, sana nakita natin ngayong gabing ito na ang ating pagiging anak, inaagaw ng kaaway yan. Sinisira ng kaaway yan. Pero sa bawat isa po sa atin, sinasabi ng ating Panginoon, kailangan gawin natin yung dapat para lamang hindi tayo makuha doon sa ginagawa ng kaaway. Para mawala ang ating pagkaligtas at ang ating pagiging anak ng ating amang nasa langit. Amen po ba? Bilang anak ng Diyos, sa bawat isa po sa atin, kailangan yun ang ating gawin. Amen po ba? Yung pangalawang puntos ko po, ayan, sa pangalawang puntos na po ako, buong pusong isagawa ang kalooban ng Diyos. Ayan. Bilang anak ng Diyos, buong puso kong gagawin ang kanyang mga inuutos. Amen po ba? Amen po ba? Ito po yung sinasabi natin na kapag mayaman ang iyong tatay, hindi yung relax ka na lang, hindi yung okay ka na, binibigyan ka na lang ng pera, mabubuhay ka naman, mag-e-enjoy ka na lang. Bilang anak ng ating amang nasa langit, mayroon tayong gawin, kailangan magawa natin ang kanyang mga ipinapagawa. Amen po ba? Basahin ko po ito doon sa Pilipos 2 verse 13. Ang sabi po niya dito, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Ayan po, bilang anak ng ating amang nasa langit,
kailangan magawa po natin ang kanyang kalooban. Amen po ba? Hindi ko po alam kung ano yung mga pumapasok sa ating kaisipan, sa ating team ngayon. My community, my responsibility. I don't know kung ano yung mga nasa mindset natin. Every Sunday na lamang, parang puro patama na lamang ang ating mga naririnig. Amen po ba? Parang nakikita natin, itong month na to parang medyo mabibigat yung mga message. Parang mayroong mga pagkilos ang dapat kong gawin. Parang gano'n. Hindi ko alam kung ano yung nasa mindset natin. Pero ang katotohanan, bilang anak ng Diyos, kailangan magawa natin kung ano yung mga ipinapagawa niya. Amen po ba? Re-remind ko lamang po, bilang anak ng Diyos, kailangan maging ilaw tayo ng sanlibutan ito. Amen po ba? Makita sa atin, ang sabi nga ni Timel, makita sa atin ang salita ng ating Panginoon. Kasi tayo yung salita, buhay na salita. Ang sabi nga ng salita ng ating Panginoon. Kailangan magningning tayo. Amen po ba? Ayaw talaga tayong iwan ng ating Panginoon dito sa topic na to. Alam po ba ninyo, sana nawa ang mga topic na to, hindi siya parang naging topic na lamang. Hindi siya parang naging message na lamang. Kung hindi ang topic na to maging mabunga siya. Mayroon tayong gawin at mayroong gawin ng bawat isa sa atin. Sapagkat ang ating Panginoon, ito yung mga inuutos niya sa bawat isa sa atin. Ang sabi nga ni Consoy, go and make them disciple. Amen po ba? Alam po ba ninyo ngayon, sa mga dinidisciple namin ni Pastor dun sa yung mga young people ngayon po, alam po ba ninyo? Yung mga dinidisciple na, nagbukas sila ng cell group. Binuksan nila yung kanilang tahanan. Spiritually po hindi po yung bahay ba. Spiritually, binuksan na nila yung kanilang tahanan. Alam po ba ninyo, mayroong pumasok na 10 mga kabataan, 13 to 18 years old. Nung una talagang yung mga kabataan, alangan pa Parang hindi sila at ease kasi hindi sila sanay sa mga ganon. Ano po ba ninyo, nagsusunod? Napakaaga nila, excited silang mag-cell group. Ako po nagiging masaya sapagkat nakikita ng mga kabataan ito ngayon kung ano yung bigat. Kung ano yung pagiging anak. Ang pagiging anak, hindi po yung relax na buhay sa buhay na to. Sapagkat ang mga mentor natin, sinasabi nga nila, sa langit na lamang ang pahinga. Amen po ba? Kaya ako, mayroong ginagawa talaga ang ating Panginoon. Kaya nga kapag hindi pa tayo sumabay, kapag hindi pa tayo gumawa sa ginagawa ng ating Panginoon, baka masisira ang ginagawa ng ating Panginoon. Alam po ba niyo, sabi nga ni Pastor, kung yung mga pechay doon sa likod, ang sabi niya sa mga tatay, hindi mo siya hanian or hinani, o yan. Hinani, ayan. Kapampangan po kasi. Ang sabi nga po niya, sa tingin niyo, anong mangyayari? Masisira, ang sabi niya. Sabi po ng mga oo nga, masisira, di po ba? Alam po ba ninyo sa church natin, ang totoo, maraming beses nang gumagawa ang ating Panginoon dito sa church natin. Pero nawa, itong time na to, itong mga topic na to, ang siyang ating maging gabay sa ating mga buhay. Gumawa na po ang bawat isa. Kasi gumagawa na ang ating Panginoon at nalalapit na ang panahon ng pagbabalik ng ating Panginoon. Nawa, dumating ang time na babalik ang ating Panginoon. Ang bawat isa sa atin nakikita niyang gumagawa. Amen po ba? Kasi bilang anak, kailangan makita niya ang kanyang anak na gumagawa. Hindi po yung ang kanyang anak, nag-i-enjoy lang, ang nagre-relax lamang. Hindi po ba? So ngayon po, alam po ba ninyo, mayroon pang mga nabubuksan na mga cell group. At alam po ba ninyo, kay Timel, alam ko, mayroon silang mga pinaplano. At alam po ba ninyo, yung may share ko lamang, no? Sinasabi nga ni Timel, yung kasama niyang mga nagtatrabaho, no? O temo kay cell group, paano po kunuretang kayabi ng mago, bro? Bring nyo po ita. Sila na po yung nag-o-offer na i-cell group natin.
Although, hindi ko po alam kung pabiro yun or parang mayroon lang silang gustong... Hindi ko po alam. Pero key. Yun na po yung chance. Kung si Satanas may makita lamang siyang butas, papasukin niya yon. Tayong mga Kristiyano, kailangan may makita tayong konting butas, kailangan papasukin natin yon. Gawin natin yon, amen po ba? Pabiro man yon or totoo man yon. Pero dapat bilang mga Kristiyano, kailangan gumagawa na tayo. Gano'n man kaliit na butas, gano'n man kaliit na chance. Bilang anak, kailangan gumagawa tayo. Alam po ba ninyo, walang nagiging successful na anak na nagiging mayaman na parang relax ka na lamang. Amen po ba? Walang yayaman, walang magiging successful na sa bahay ka lamang, natutulog ka lamang. Wala pong mga ganun. Kailangan mayroong mga chance kang nakikita. Ako po, sa asawa ko, dyan ako bilib sa kanya, sa pagtatrabaho niya. May makita lamang siyang kahit magkano na sideline. Papatusin po niya yan. Ako talagang namamanga ako sa kanya. Kahit na pagod yan, talagang papatusin niya yan. Sayang kasi yung kikitahe. Di po ba? Sa ating paglilingkod, sa ating Panginoon, gano'n man kaliit yung chance? Gano'n man ano yung chance bilang anak ng ating Panginoon? Gagawin po ba natin yun? Di po ba? Ito po yung sinasabi ng ating Panginoon. Nung umakyat siya sa langit, ito yung naging utos niya. Sabi nga ni Kong Soidi, go and make them disciples. Sinasabi po ng ating Panginoon ngayon, anak kita, mahal na mahal kita, iniligtas kita. Ang tanong po dito, yes Lord, anak mo ko. What are we doing? Ano po ba yung ginagawa natin bilang anak ng ating Panginoon? Nagagawa po ba natin yung kanyang mga utos? Doon sa time na siya'y babalik muli, makikita niya ba ang kanyang mga anak na gumagawa? Ang ating mga magulang, kapag kainutusan ka, no? Kapag kainutusan ka ng iyong magulang at aalis siya, at maraming mga plato doon na marumi. Tapos ang sabi niya, pagdating ko, nakaugas na dapat yan. Tapos nakawalis ka na, nakaganyan ka na, nakaganyan ka na. Tapos darating ang iyong magulang. Nakita niya, walang nangyari. Anong magiging reaksyon ng iyong magulang sa tingin mo? Di po ba? Literally. Ay, kasaya ako naman. Napakaganda yung nakita ko. Napakarumi dito, yung mga plato. Ganun po ba yung magiging reaksyon ng very good ka, anak? Although mayroong mga magulang na ganun idadaan nila sa biro, pero sa puso nila, talagang galit na. Kasi pagod nang nagtrabaho ang kanyang magulang, tapos makikita pa niya, napakadumi. Di po ba? Very good. Sa tingin po ninyo, pagdating ng ating Panginoon, pagbalik ng ating Panginoon, sasabihin ba niya sa atin, thou good and faithful servant, welcome to your rest. Thou good. Amen po ba? Sasabihin niya kaya sa atin, nakita niya ba kaya sa atin na tayo gumawa at gumagawa pa sa kanyang pagbabalik? Malinaw po sa salita ng ating Panginoon. Maraming mga parable ng kanyang mga lingkod na gusto niya, pagdating niya, gumagawa sila. Tapos mayroong mga talents, di ba? Nakita niyo po yung mga parables na yun. Iniwan niya yung mga talents, binigyan niya ng 5, isa, ganyan-ganyan. Tapos yung iba, dumami, yung isa naman, nag-stay. Mga parables, nakita niyo po ba? Makikita po natin dito sa mga parables na to, na kapag ka dumating ang master, kailangan nakikita niya, mayroong mga nangyayari at mayroong nagagawa. Sa pagbalik po ng ating Panginoon, makikita niya ang bawat isa sa atin na gumagawa. Sapagkat ang mga Kristiyano, ang mga nasa JCICM, hindi sila pauuli. Hindi sila mga tamad na Kristiyano. Hindi sila mga tamad na mga anak. Gumagawa sila. Amen po ba?
Ayan ang mga JCICM. Ako po, sobrang nabibless ako sa mga taga JCICM sapagkat ngayon mayroon silang ginagawa para sa kingdom. Hindi nila tinitignan na maraming pagkakamali ang pastor. Kung hindi, tinitignan nila ang kanilang sarili bilang anak. Ano bang ginagawa nila bilang anak? Hindi nila tinitignan. Si pastor, ganyan. Hindi, tinitignan nila ang kanilang mga sarili. Yan ang mga taga JCICM. At alam ko, gagawa. Sapagkat ito yung message ng ating Panginoon ngayon. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Huwag na tayong mag-relax-relax. Sapagkat malapit na po ang panahon ng pagbabalik ng ating Panginoon. Hindi ko po alam bukas o sa makalawa. Or ang pinakamaganda po doon, nakita niya tayo gumagawa bilang anak. Amen po ba? Madadanan niya tayo gumagawa bilang anak. Nagwi-win tayo. Nagmi-make disciples tayo. Amen po ba? Sapagkat yun, ang pagiging anak. Hindi po ang pagiging anak is yung nakarelax ka lamang. Kasi napakasarap isipin. Proud na proud ka, anak ka ng Diyos. King of Kings and the Lord of Lords. Pero kapag ka dumating na dun sa point na trabaho, parang nagkakaroon ng pressure, umaatras na po tayo. Pero alam ko po ang bawat isa sa atin, hindi ganon. Sapagkat gagawa ang bawat isa sa atin. Alam po ba ninyo, ang sabi ko sa mga young people na nagdi-disciples ngayon. Actually, nag-cell group po kami kahapon, no? Parang inano ko lang yung message ni Pastor. Sabi ko, nakikita ba natin yung needs? Nararamdaman ba natin yung need ng Saudi? Pinupunuan ba natin kung ano yung need ng Saudi? Po ba ninyo, ang mga kabataan ngayon doon, nagiging excited sila na mag-disciples, na mag-win. Kumikilos la po. Ako po si Sherini para puri ko po ma-inspire la po kasi rin bawat metong na itamo nga gagawa tamo. Actually po, Pastor, talagang pagmitingan da na. Minsan natyo kami kaya kami na. Makanano, kanino tala iberen, kanino tala pa disciple din. Ita po bang talagang kailangan tana po kasing gawa bilang anak? Kailangan tana pong kumilos? Kailangan ini, pa-disciple Biro nyo po, di pastor tamo, problema da po, kailangan ini, pa-disciple tayo kang kaini. Kailangan ini, kanya. Kita pong mamublema. Mamublema la po rin kaya ang pastor. Pero itang heart talagang akit mo po, winning souls and making disciples. Ito po yung heart rin kaya katamong leader. Tayo po na member na minsan magaling pumuna ng mga tumatayo, ng mga leader, ng mga pastor. Nakikita po ba natin ang ating mga sarili? Tinitignan po ba natin ang ating mga sarili? Amen po ba? So sa bawat isa po sa atin sa gabing ito, gusto po ng ating Panginoon bilang anak, kailangan gumagawa po ang bawat isa sa atin sa pagbabalik niya. Amen po ba? Amen po ba? Tapos po dito po sa pangatlong puntos na po ako. Malapit na po akong matapos. Ayan. Gawin ang lahat ng bagay ng walang pagtutol at pagtatalo. Sa Timothy ay sa Pilipos 2:14, sabi po niya dito, gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang pagtutol at pagtatalo. Ayan, sa 14 po. Sabi po niya, gawin daw po natin ang lahat ng walang pagtutol at walang kaguluhan, pag-aaway-away. Hindi ko po alam kung ano yung nasa mindset natin ngayon. Ay, mga pulpito ko, ay mga tira ko, ay kasakit naman yan. Ay, mag-react na po. Pero sabihan na po, sinasabi po, hindi po ako nagsasabi nito. No? Actually po dito, si Apostle Pablo, kausap niya po dito ang mga taga-Pilipos.
sinulatan niya dito ang mga taga-Pilipos. Na kapag gumagawa daw po ang mga taga-Pilipos, kailangan walang pagtutol. Literally, bilang anak, gaano ka ba sumunod sa iyong magulang? Walang pagtutol? Pero hindi ko po pwedeng itaas ang aking kamay na minsan hindi ako tumutol no, sa aking mga or hindi ako sali na kang bago keta, arapo ka na. Pota na mo ma, medyo masanting pa yung alben ko. Di po ba? Tapos, sali na ka mo kanyan? Opo, sige po. O tadwa ng oras pa po makasali-sali, di po ba? Pero sabi po niya dito, sa salita ng ating Panginoon, siya po yung nagsasalita dito. The Word of God, salita niya po ito. Siya pong nangungusap sa bawat isa sa atin. Nung makita ko po ito, talagang message na to, sabi ko, una po akong tinamaan dito. Talagang sabi ko, Lord, oo nga no, Lord, sabi ko, minsan, napaka-proud ko na maging anak mo. Pero, nung ipinakita po niya sa akin ang message na to, ikaw ba, Lord, proud ka ba sa akin? Yung bang tipong mga ganon. Sabi ko, Lord, proud ka ba ka na ako? Minsan po kasi gagawa ko pero para ka na ako, marakal pa kulang. Marakal niya pa pagaway, Lord, sabi ko. Minsan maging proud ka, at hindi ka nga gagawang something na makanya pa mo, proud na ka, pero po ating tampong gawa, bala mo, ako makalinya ken. Kailangan, ipastor mo ken. Para kang pastor ya mo yan. Ay, para kang kung soy di ya mo yan kasi leader ko soy di ya mong mikagyo kaniyan. Siya lang yung may kaya dyan. Ay, yung mga leader, nakikita niyo po ba yung parang magalinlangan kang gawa? Di po ba? Pero sabihan na pong Lord, karambaw metong kaya katamo. Kening month ay ni na my community is my responsibility. Sabihan na pong Lord, kailangan po alang negative mindset, alang reklamo, alang gawatana mo po bilang anak. Kung sasabihan mo anak na kang Lord, gawatana mo. Tamo po maging proud kaya tang bagay na makaniniya pa aming nagagawa ko. Yak po, aminan ko kaya sobrang marakal pa kulang. Buri ko pang mag-step up, buri ko pang marakal pa gawan. Ako man po agagawa ito, pero man yan kung sahop keng Ginoo na buri ko agawa ko itang dapat ko pang gawan. Na minsan parang bala mo mapagal na ako, bala mo tatakot ko, ako bisa, makanyan. Pero buri ko parang mo rin pong gawan. Kasi ini po yung pagiging anak eh. Proud ka ba Lord ka na ako, sabi ko. Karin ka na akong gagawan. Niya pong ikit king message sa inyo. Kita mo po kaya bilang anak. Minsan, isipan tamo, napakasarap po ng maging anak ng Diyos. Amen po ba? Pero, minsan naman, isipin naman po natin, napakasarap. Masarap ba? Nagiging masaya ba? Ang pagtibok ba ng ating Panginoon talagang nagniningning tayo sa kanyang harapan? Na gumagawa ang kanyang mga anak. Nagiging proud ba siya bilang ama sa iyong buhay? Sa buhay na ibinigay niya sa iyo. So sa gabing pong ito, sinasabi po ng ating Panginoon, nawa, my community is my responsibility, gumawa po ang bawat isa sa atin. Sapagkat ito po yung mga iniutos at ito po yung dapat gawin ng anak ng ating Panginoon. Amen po ba? Tama na po muna yung anak tayo ng Diyos, maging proud, okay na ako doon, relax na ako doon, magsimba, okay na ako, nagpumalak pa ako, okay na ako. No, dapat po mag-work naman po tayo kung ano yung mga itinitibok ng ating Panginoon.
Huwag na po nating kailangan maging tibok din po natin. Gawin po natin yun. Win souls and making disciples. I-disciples po natin ang mga Hindi ko po alam kung ano yung mga sitwasyon natin ngayon. Talagang binubuksan po ng ating Panginoon ngayon. Hindi ko po alam sa mga cell group, nagkaroon ng cell group, mayroong mga nasara. Kung ngayong gabi pong ito, sinasabi po ng ating Panginoon, magbukas po tayo ulit. Buksan po natin ang ating buhay sa cell group. Buksan po natin ang ating buhay sa pag-win souls and making disciples, sapagkat yun po ang iniwan ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. Sa aking pong konklusyon is ito po, sa Filipos 2:15, sabi po niya dito, upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng mga Ulitin ko po, upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng mga taong mapanlinlang at mga masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng bituing nagniningning sa kalangitan. Ayan po. Tayo daw po para maging ulirang anak, ito po yung kailangan nating gawin. Yung una po, pagsumikapan mong maging ganap ang iyong pagkaligtas. Tapos yung pangalawa po, buong pusong isagawa ang kalooban ng Diyos. Gawin ang lahat ng bagay na walang pag-aalinlangan at pagtatalo. Ito po yung sinasabi ng ating Panginoon ngayon. Bilang isang ulirang anak, maging isang ulirang anak, kailangan po nating magawa ang kanyang mga ipinapagawa. Amen po ba? Sige po, tayo po yumuko at manalangin. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Praise your holy name, Lord. Thank you, Jesus. We praise your holy name. We worship you, Lord. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita. Lord, nakita namin we are so proud na maging anak mo. Lagi naming nakikita ganun, Lord, ang pagiging anak namin. Pero Lord, hindi po namin nakita bilang anak mo, mayroon palang trabaho at mayroon po palang dapat gawin. Kaya sa gabing ito, Panginoon, ang bawat isa na mananampalataya at nakakapanood ng FB Live na to, Panginoon. Compassion, Lord. Bilang anak, Panginoon, gagawa ang bawat isa po sa amin. Nakita po namin kung gaano kahalaga ang pagiging anak, Panginoon. At nakita po namin, Panginoon, bilang anak, kailangan magtrabaho po ang bawat isa po sa amin. At nang sa ganon, Panginoon, sa pagbabalik mo, makita mo ang iyong mga anak na gumagawa. Panginoon, sa gabing ito, humiingi po kami ng kapatawaran sa mga pagkukulang namin sa mga nakaraang araw, sa mga nakaraang panahon, Panginoon, na hindi kami gumawa. Panginoon, maraming salamat sapagkat patuloy, nire-remind mo po ang bawat isa sa amin. Nire-remind mo po kami na bilang anak, kailangan maging masunuring anak ang bawat isa po sa amin. Panginoon, patawad sa mga pagkukulang ng bawat isa po sa amin. But Lord, ngayong gabing ito, patuloy po kaming humihingi ng guidance, Panginoon, ng iyong Santong Espiritu na tunay, Panginoon, na magawa po namin ang dapat namin gawin sa mundong ito, Panginoon. Sapagkat ito yung gusto mo sa iyong mga anak na madadatnan mo na gumagawa, Panginoon. Kaya Lord, sa gabing ito, patuloy po namin inaanyayaan ang iyong Santong Espiritu. Lord, sa gabing ito, punuin mo po ang bawat isa sa amin. At nang sa ganun, Lord, sa aming paggawa, mayroong lakas, mayroong compassion, Lord, mayroong kapangyarihan
sapagkat ang iyong Santong Espiritu ang siyang dumadaloy sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Eh Lord, sa gabing ito, kumilos ka, Panginoon. Kumilos ka. Come, Holy Spirit.